What's up mga kabrady? Let's be real for a second. Nakakapagod yung cycle na trabaho, sweldo, bayad utang, tapos hintay ulit ng payday. Para kang tumatakbo sa treadmill, pagod ka na, pero wala ka namang nararating. Ang kailangan mo isn't a get-rich-quick scheme. Ang kailangan mo is a system reset. Today, isi-share ko sa inyo ang 90-day financial reset game plan. Hati ito sa 12 weeks of activities. Imagine, sa loob lang ng 3 buwan, mababago natin ang relationship mo sa pera. From being a slave to your bills to being the master of your wealth. Divide natin ito sa 3 phase: awareness, control, at growth. Sa bawat week, may isang main goal tayo. Simple lang, walang technical jargon, and kayang-kaya mong gawin kahit busy ka. Handa ka na? Let's dive in! Phase 1, awareness. This is all about defense, di ba? Bago tayo lumaban, kailangan nating linisin ang bakuran natin. Dito natin aalamin kung nasaan ang butas sa bulsa mo. Week 1, audit your finances. This is the reality check, mga kabrady. For week 1, ang goal natin ay kilalanin mo ng malinaw ang financial situation mo. Para magawa yan, ito ang mga kailangan mong gawin. 1, ilista mo lahat ng income mo. From your basic salary, commissions, bonuses, hanggang sa side hustles mo. Dapat kompleto. 2, ilista mo lahat ng iyong expenses for the last 30 days. Make it as accurate as possible. Balikan mo yung past transactions mo, bank history, e-wallet logs, para accurate at totoong numbers ang gamit mo. 3, i-categorize mo ang expenses mo into essentials and non-essentials. Alin dito ang kailangan mo para mabuhay at alin ang wants lang? Dito mo makikita kung saan ka pwede mag-adjust next week. 4, i-identify mo ang lahat ng utang mo. Kasama dapat dito ang balances, interest rates, minimum payments, due dates, para alam mo kung ano ang uunahin at gaano kabigat ang humihila sa iyo pabalik. 5, compute your net worth. Ito ang assets minus liabilities. Ang assets ay ang iyong savings, investments, cash on hand. Ang liabilities naman ay yung utang, loans, credit card balance, di ba? Para makita mo kung saan ka talaga nakatayo financially. By the end of the week, dapat malinaw sa iyo to. Magkano ang pumapasok? Magkano ang lumalabas? Ano ang kinakailangan versus gusto lang? Gaano kalaki talaga ang utang mo at ano ang net worth mo today? Mga kabrady, you can't fix what you don't measure. Kaya natin to ginagawa to know where you stand financially today. Ito ang baseline mo, your real starting point. Week 2, cut the fat. Trimming the non-essentials. Ngayong malinaw na kung saan napupunta ang pera, oras na para maging financial surgeon. Week 2 is all about cash flow. Dito natin tatanggalin ang mga zombie expenses. Ito yung mga subscriptions na hindi mo ginagamit or mga convenience fees na pwede namang iwasan. Challenge yourself. Saan ka pwedeng mag-substitute? Imbes na food delivery, mag-meal prep, imbes na Grab, mag-commute muna kung kaya. Mag-set ng weekly spending cap. Sabihin mo sa sarili mo, sa 1,000 piso lang ang allowance ko for fun this week. Kapag naubos, stop. Ang goal natin for this week is mag-free up ng at least 10% hanggang 30% ng monthly income mo. Ito ang magiging bala natin para sa susunod na weeks. Week 3, high yield setup and automation. For this week, dito na natin itatayo ang financial infrastructure mo. Step 1, mag-open ng high-yield savings account. Huwag mong iwan ang ipon mo sa traditional bank na maliit lang ang interest. Piliin ang mga digital banks na nagbibigay ng 4 to 6% interest per year. Step 2, automate. Huwag mong iasa sa disiplina kasi tao tayo, natutokso tayo. Iset mo sa app na kapag pumasok ang sweldo,
automatic na lilipat ang 10 to 20% sa digital banks mo, 5 to 10% sa investments, at bayad sa utang tuwing payday. Pay yourself first isn't just a slogan. Ito ay isang setting sa bank app mo. Kapag hindi mo nakita ang pera, hindi mo ito magagastos. Ang resulta, isang set and forget financial workflow na gumagana kahit hindi mo bantayan araw-araw. Week 4, build your bare minimum budget. This is the final week of phase 1. Dito tayo gagawa ng survival budget. Tanungin mo ang sarili mo, kung mawalan ako ng trabaho bukas, magkano ang kailangan ko para hindi magutom at may matirhan? I-compute mo ang utilities, rent at basic grocery. Ito ang baseline mo. Ito ang pinaka-bare minimum cost of living mo. Next, gawin ang zero-based budget. Dito, bawat piso may trabaho. Kung may natira mang 500 piso, bigyan mo ng assignment. Ipambayad sa utang or idagdag sa savings. Kapag tapos ka na dito, wala ng perang nawawala. Lahat may pupuntahan. Ito na ang iyong personal spending blueprint na magbibigay ng peace of mind kahit may income drop. Phase 2, control. This is about stability. Ngayong alam na natin ang basics, kailangan nating siguraduhin na hindi ka na babalik sa dati mong habits. We are building your financial armor. Week 5, the emergency buffer. Week 5 is for your peace of mind. Mag-ipon tayo ng 20,000 hanggang 30,000 piso as a starter fund. Bakit starter lang? Para may momentum ka agad. Ang fund na ito ay para lang sa true emergencies, aksidente, pagkakasakit, o biglang pagkasira ng gamit sa trabaho. Ilagay mo ito sa separate account na hindi mo madaling ma-access para sa pang-araw-araw na gastos. Pwede sa digital bank or savings account na walang debit card na lagi mong dala. Ang mahalaga, hiwalay siya at hindi nakahalo sa iyong fun money. Ang goal dito ay psychological safety. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na magpapanik kapag may problemang dumating. Hindi ka na uutang para lang makaraos. Week 6, the debt payoff plan. It's time to kill the debt. Ilista lahat ng utang, credit cards, personal loans, pati utang sa kapitbahay. Step 1, rank them by interest rate or balance. Step 2, pumili ka ng strategy. Snowball method, unahin ang pinakamaliit na balance para sa quick wins. Avalanche method, unahin ang may pinakamataas na interest para makatipid sa long run. Kung kaya, kausapin ang pinagkakautangan para mag-restructure o maghanap ng mas mababang interest. Idagdag mo rin ang extra cash na natipid mula sa mga non-essentials. Ang mahalaga dito, may clear deadline ka. Hindi pwedeng pag may pera lang. Dapat may fixed date kung kailan ka magiging debt-free. Kapag may plano ka, may freedom ka. This is where you start reclaiming control over your life. Week 7, weekly check-ins. Ito na ang money habit. Marami sa atin, tinitingnan lang ang budget kapag ubos na ang pera. Mali yun. Mag-set ng 15 minuto money date tuwing Sunday. Reviewin mo expenses for the past week. May spending leaks ba? Upcoming bills, progress sa financial goals. Dito mo makikita kung saan ka sumobra at saan ka pwedeng bumawi. Isipin mo ang financial check-in na parang dashboard ng sasakyan. Kung hindi mo titingnan ang fuel gauge, titigil ka sa gitna ng kalsada. Ang sikreto dito ay consistency. Mas mahalaga ang habit kaysa sa laki ng pera. Kapag weekly mong ginagawa ito, lagi mong alam ang status ng pera mo at hindi ka na mabibigla sa gastos. Week 8, optimize your income. This week, it's time to play offense. Hindi sapat ang puro tipid lang. Kung mababa ang income, limitado ang kaya mong i-cut sa expenses mo. Kaya ang focus ngayon ay earning
power. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang skills ko? Pwede ba akong mag-freelance, magbenta ng digital products, o baka overdue na ako para sa raise sa trabaho? Spend this week researching and upgrading high-value skills, sales, digital marketing, communication, or graphic design. Pwede ka ring mag-start ng side hustle na kaya mong i-sustain tulad ng freelancing or digital services. Remember, your brain is your greatest asset. Palakihin natin ang capacity mong kumita para mas mabilis mong maabot ang financial goals mo. Ang output dito ay isang roadmap to earning more. Hindi lang dagdag pera, kundi dagdag options at freedom. Phase 3 is for growth. This is where the magic happens. Dito natin gagawin ang wealth building. We are moving from surviving to thriving. Week 9, the investment plan. For week 9, huwag kang tatalon sa hype. Ang goal natin ay maghanap ng investment na bagay sa goals mo. Kung low risk ka, pwede mong tingnan ang Pag-ibig MP2 o Treasury bonds. Kung long-term growth ang habol mo, explore index funds, mutual funds, UITFs, or global ETFs. Rule number 1, never invest in something you don't understand. Basahin mo muna, aralin mo muna bago ka maglagay ng pera. Gamitin ang peso cost averaging. Mag-invest ng fixed amount buwan-buwan. Kahit maliit lang, ang mahalaga, consistent ka at nasa market ang pera mo para mag-compound over time. Kapag nagsimula ka dito, hindi ka na lang basta nag-iipon, you are now a business owner and investor. Ito ang simula ng iyong long-term wealth building engine. Week 10, long-term goals. For this week, ask yourself, where do you want to be in 10 years? Saan mo gustong dalhin ang investments mo? Isulat mo ang tiers ng goals mo. Example, short-term goals, 0 to 12 months, maging debt-free to build emergency fund or to have a small vacation. Mid-term goals, 1 to 5 years, a car, business, or down payment sa bahay. Long-term goals, 5 to 20 plus years for retirement or financial independence. Next, i-compute mo, kung gusto ko ng 5M in 20 years, magkano dapat ang ini-invest ko monthly? Kapag may North Star ka, hindi ka na mabobore sa pag-iipon. Every peso you save is a step closer sa pangarap mong buhay. Hindi na lang ito tungkol sa pagtitipid. Tungkol na ito sa vision mo. Ang output dito ay isang personal 1, 5, 20-year financial roadmap na magsisilbing gabay sa lahat ng desisyon mo moving forward. Week 11, Sustainable Lifestyle System. This week, discipline becomes a lifestyle. Dito na natin gagawin ang mga hard rules na magpapatibay sa habits mo. Example, ang 24-hour rule. Kung may nakita kang sale, bawal bilhin agad. Maghihintay ng isang araw. Kung gusto mo pa rin, go. Kung hindi, nakatipid ka. Mag-set din ng limit sa impulse purchases. Hindi lahat ng gusto kailangan bilhin. Every payday, gawin ang money calibration day. I-review mo ang savings, bills, investments at debt payments. Siguraduhin na lahat naka-assign at walang perang nakatambay lang. Huwag kalimutan ang guilt-free spending. Magtabi ng budget for fun, for your cravings, kape o gala. Financial freedom is not about deprivation. It's about intentionality. You spend on things that matter and cut costs on things that don't. Kapag consistent ka, ito na ang magiging financial operating system na magpoprotekta sa future mo. Week 12, review, adjust, at upgrade. This is the grand finale. Balikan natin ang week 1. I-compare ang numbers mo, tingnan mo ang net worth, debts, savings, at spending habits. Most likely, mas malaki na ang net worth mo at mas kontrolado mo na ang emosyon mo sa pera. Identify what worked and what didn't. Kung may habit na effective, i-keep mo. Kung may strategy na hindi gumana, i-adjust mo.
Next, update your auto transfers. Baka pwede nang mataasan ng investments or baka tapos na ang isang utang kaya may extra cash flow ka na. And finally, gumawa ng 6-month roadmap para tuloy-tuloy ang momentum. Ito ang magpapanatili sa iyo to be on track kahit matapos ang 12 weeks na to. Congratulations, Brady! Wala ka na sa financial treadmill. You are now driving your own financial vehicle at may malinaw na direksyon. Tuloy-tuloy na to. 12 weeks, 90 days. It's not easy, but I promise you, it's worth it. Freedom starts with a choice. Comment, I am committed para ma-hold ka naming accountable sa community. Kung nakatulong to sa'yo, hit that like button and subscribe. Share this with a friend na kailangan din ng financial boost. This is Investing Brady. Tandaan, kung kaya mong tapusin ang 90-day game plan, kaya mong buuin ang lifetime financial freedom. Keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.